bata ay hindi marunong bumasa, hindi lamang aralin ang nawawala, kundi ang pagkakataon nitong maabot ang kanyang pangarap. Kaya naman, ginanap ngayon sa Baler National High School ang isang press briefing katuwang ang DepEd kung saan tinalakay ang krisis sa kakayahan ng pagbabasa ng mga estudyante. Iyon sa akin, lalo na sa mga mag-aaral. Isang press briefing ang ginanap kasama si Secretary Sani Angara, si spokesperson Claire Castro at si Eduardo Jose de Vega upang talakayin ang krisis sa kakayahan sa pagbasa ng mga batang Pilipino. Layunin ng pamahalaan na mapataas ang literacy sa pamamagitan ng National Reading Program at Catch-up Fridays, kasama ang pakikipagtulungan ng guro, magulang at buong komunidad. Tinatayang 67 hanggang 88% ng mga batang Pilipino sa elementarya ay nahihirapang magbasa. Kaya mahalaga ang sama-samang pagtutulungan upang maging handa ang bawat mag-aaral sa hinaharap. Kasama po natin ngayon si PCO Undersecretary Claire Castro. Ma'am, ano po ba yung maaaring maging epekto kung patuloy na mataas ang literacy gap sa hinaharap ng ating bansa? Kung sa iba, marahil ay maliit na issue lamang ito. Ngunit sa katotohanan ay ito ay malaki ang magiging epekto nito sa hinaharap. Ngayon, parang domino effect ito. Halimbawa, ang isang bata ay hindi pa nakakapagbasa sa kanyang murang edad. Kung ito ay madadala niya hanggang sa kanyang pagtanda at pag-akyat ng grade level, ay mahihirapan siya sa kanyang iba't ibang asignatura. At maaari rin itong maging dahilan upang siya ay mahirapan na magkaroon ng maayos na trabaho sa hinaharap. At ayon na rin sa international studies na nabanggit kanina, ang bansa na may mataas na literacy ay nasasabing maunlad pagdating sa pambansang kaunlaran. Mula sa himpilang maghahatid ng impormasyong pangmalakasan, ako si Melchora Aquino para sa Balitang Para sa Masa na nagsasabing laging ligtas ang laging may alam.